Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Napakarumi at nangungumahong tubig. Yan ang sumbong ng mga taga-Kuyapu, Nueva Ecija sa resibo. Saganang araw ang supply nila ng tubig pero ang lumalabas naman sa kanilang mga gripo kung hindi kulay iced tea, kulay instant coffee. Bigla-biglang nangingitim. Madilaw po, kulay kalawang. Ang pag-aksyon ng resibo, mamaya na! Mga modus ng basag kotse at salisi binantayan ng resibo. Sa San Juan City, binasag ng isang lalaki ang bintana ng SUV para nakawin ng laptop at bag. Sa Makati City naman, na biktima ng salisi, modus umano ang isang motorista. Mga modus sa kalsada tinutukan ng resibo. Susunod, habang naghuhugas ng pinggan, nagmala magic ang gripo sa bahay ni Nalita. Minsan po na iinis na kasi uulitin mo na naman po siyang sabunin para mabandawan po ng maayos yung mga plato. Abangan mamaya, mga suspect sa likod ng basag kotse sa San Juan City. Matuntum pa kaya? Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. Anumang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang Bagong News Sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Inireklamo ng mga residente ng District 6, Kuyapu, Nueva Ecija ang tubig na masangsang at kulay kalawang na lumalabas sa kanilang gripo. Sumbong nila sa resibo. Kahit hindi naman sila nagkulang sa pagbabayad, ang problema nila bilang consumer, hindi pa rin daw inaaksyonan kahit na idinulog na nila ito sa kumpanyang nagsusupply ng kanilang tubig. Nagreklamo sa resibo ang isang concerned citizen na si Lita. Hindi niya tunay na pangalan. 6 na buwan na raw nilang tinitiis ang maruming tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Sa tubig po kasi namin dito is minsan po madumi siya tapos may amoy po. Siyempre yung paggamit po namin sa pang-araw-araw na pag maliligo, pang-luto, pang-laba, nakaka-bother po na madumi po yung tubig kasi ginagamit po siya sa pang-araw-araw. Sa mga video na una niyang ipinadala sa amin, kitang-kita kung gaano karumi ang tubig na iniigib ni Lita. Amoy niya po is para na po siyang kwan sa kanal. Minsan po tuwing umaga, yung singaw po ng tubig talagang mabaho po. At nang magtanungan na raw silang magkakapitbahay tungkol sa tubig nila sa banyo at kusina, it's a tie raw silang lahat. Susunod, ang pag-aksyon ng resibo sa reklamo ni Nalita kasama ang National Water Resources Board. Mamaya na! Sino ba namang iinom nung ganitong kulay ng water? Kita naman natin na may contamination na kagad eh. Babaeng tila nagmagandang loob sa isang driver sa Makati City. Modus na pala! Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. Mga residente sa Kuyapu, Nueva Ecija, punong-puno na raw sa napakaruming tubig na kanilang binabayaran. Nang bisitahin ng resibo ang isang concerned citizen na si Lita, hindi niya tunay na pangalan. Mukhang malinis ang tubig habang naghuhugas siya ng pinggan pero maya-maya lang, nagkulay soft drinks na ang tubig na lumalabas sa gripo. Wow! Magic yarn! Super dumi! Minsan po na iinis na kasi paulit-ulit po yung magiging trabaho. Imbes po napatapos na po yung gawain. Uulitin mo na naman po siyang sabunin para mabandawan po ng maayos yung mga plato. Reklamo ng isa pang residente na si Berting, maging ang kanilang pagligo naaantala na. Inis ko po talaga kasi lalo pag naliligo ka,
Kahit malinis yung laman ng timba, pag biglang binuksan mo at nangitim, hindi mo na po magamit kasi wala na, maitim na, mahahaluan po ng madumi. So inabayaran po namin at dumadaan sa metro yung mga yan. Ang masaklap, ni wala raw silang natanggap na abiso mula sa kanilang water service provider. Kung sa abiso po, wala po. Kahit isang beses, yung sa isang buwan siguro na naranasan namin, wala. Nag-message din po ako sa page ng Water District pero hindi naman po nila nasisin yung message ko kung bakit po ganun yung tubig. Kaya ang panawagan nila, Sana po yung tubig na magagamit po ng mga consumer po nila is maging worth it naman po yung mga binabayaran kasi yung paggamit po ng tubig is napakahalaga din po sa pang-araw-araw ng bawat isang tao. Sana po yung tubig po na magagamit namin sa araw-araw ay malinis at safe po sa kalusugan. Sana po ma-actionan nila. Sa ayos naman nila sana yung serbisyo kasi kami nagbabayad talaga ng tama eh. para malaman ang laman ng tubig na nanggagaling sa gripo ni Nalita, kumuha ng water samples ang resibo para mapasuri sa isang DOH accredited testing facility. Sa inisyal na physical testing na isinagawa ng chemist, malinaw raw na kontaminado ang tubig. One thing is for sure, mayroong contamination na nangyari sa water. Hindi lang natin alam kung ano-anong mga klaseng chemical or even physical characteristic yung naging contamination dito sa water. Pwede rin po yung taste kaso syempre based naman sa color, sino ba namang iinom nung ganitong kulay ng water? Kasi alam naman natin, kita naman natin na may contamination na kagad May 15, idinulog na ng resibo sa National Water Resources Board o MWRB ang reklamo ng mga residente sa Nueva Ecija. Ang MWRB ang government agency na nagbabantay sa kalidad ng tubig na ginagamit natin sa ating mga kabahayan. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Kasama ang resibo, nagtungo sa Nueva Ecija ang mga taga-MWRB para magsagawa ng inspeksyon. May solusyon. Pagdating sa bahay ni Nalita, marumi pa rin ang tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Yung experience mo, may itim din po yung tubig po. Nakadalawang beses. Bigla-biglang nangingitim. Madilaw po, kulay kalawang. Mga nakaraang buwan po halos araw-araw. May abiso ba man na sa inyo na dudumi or hindi? Wala po, magugulat na lang po kayo na pag sindi po ng tubig, madumi. Walang usot ang may atraso. Sunod ng pinuntakan ng NWRB at resibo, ang Balibago Water Works, ang pribadong water service provider sa lugar ni Nalita. Nandito pa kami kasi may nagreklamo po. May resibo po na regarding po dun sa tubig. Then in-endorse po nila yung reklamo sa amin. Okay po. So yung po, so magka-conduct na kami ng inspection po. Sige po, welcome naman po tayo sa ganyan. Regarding sa complaint po, ma'am, aware po ba tayo dun sa... Well, aware naman po yung mga customer natin na nagkakaroon po tayo ng minimal concern doon po sa discoloration ng water. Yes. Hindi natin kasi kontrolado since nagpumasok po yung summer, no po. Madalas po kasi is na-encounter natin yung pag-fluctuate ng supply ng electric. So, hindi po natin kontrolado yung pag naitala bigla ang patay po ng power or ng electric supply is parang lumalabag po sa ilalim yung source natin. Dahil ang mismong pinanggagalingan ng tubig ang itinuturo, nagsagawa ang mga kawani ng NWRB ng site visit sa mga water source ng Balibago Water Works. Sa unang site na aming binisita, walang kakaibang kulay ang tubig pero may kakaiba raw itong amoy. Based sa observation natin sa apat na deep well. So, dun sa nagkaroon lang tayo ng isang issue sa isang deep well po. Clear siya tignan pero may amoy siya. May high content of magnesium po siya and iron po. So, yun po siguro ang cause po kaya nagkakaroon ng discoloration po sa mga resident natin na napupunta sa tubig nila. Walang nakitang problema sa pangalawa, pangatlo at pang-apat na water source.
Meron nga po tayong isang well na nag-came up po sa ganyan na concern, which is in ano naman po talaga na encounter natin yung discoloration. But hindi naman po siya continuous, may mga cases lang po na nagre-react siya. Pumapasok po dun yung iron and manganese nung mismong source natin. So dun po nagkakaroon ng discoloration. Humingi ng paumanhin ng pamunuan ng nasabing water provider sa mga apektadong residente. We're sorry po kung yun po yung nare-receive ng customer natin. Per branch meron po kaming mga page. So, lahat naman po, we assure lahat ng update namin, pinopost namin doon. Magkakandak din po kami as much possible, para well-informed din po yung mga constituent natin or yung mga customer natin. We assured po na on time or real time yung pag-update namin sa page. Pagsisiguro ng Balibago Waterworks, magkakaroon sila ng agarang aksyon at long-term solution sa nararanasang pagdumi ng tubig. Continuous naman po yung pag-put off natin ng mga ini-endorse po natin mga project na po for the development. Immediately, nagkakandak na naman po kami ng draining of mainline po. Magpuput up po kami ng filtration. Ninenegotiate na po namin sa supplier. This year, we assure po na mai-implement namin siya. Paalala naman ng NWRB. Based on the data gathered, inspection, kita naman na merong amoy, di ba? So, hindi yun ang standard. They have to secure a certificate of public convenience or CPC kung tawagin from NWRB. Otherwise, pag nahuli sila na wala doon, there's a corresponding sanction or penalty. They have to comply na tinatawag nating modified standard rules and regulation. They have to submit water quality test or the physical chemical test, pati na yung bacteriological test. Ayon din sa NWRB, dapat makipag-usap sa kanilang mga customer ang water providers tulad ng Balibago Waterworks. Maging transparent sila dun sa magiging mga susunod nilang gagawin po para hindi naiiwan yung mga tao o nag-iisip kung ano pang dapat gawin nila. May 16 Biyernes, lumabas na ang mga resulta ng isinagawang water testing sa tubig na galing sa bahay ni Lolita. Nagpositibo ang tubig sa coliform na isang uri ng bacteria. Pag may presence ng coliform test, hindi siya safe to consume ng tao. Masama siya sa health. So, worse minsan na nagkakaroon ng pagsakit ng ulo, tapos pagsakit ng tiyan, iba pagsusuka, at yung mas pagtatay po. Dahil nga po dun sa color niya, medyo reddish po, tapos may presence nga po nung sediments, possible po talaga na mag-fail po siya. Nang ipagbigay alam namin sa Balibago Waterworks ang resulta, magsasagawa raw sila ng testing sa tubig na mula mismo sa water source ng kumpanya. Ayon na rin sa utos ng NWRB, tanging hangad lang daw nila ay ang kaligtasan ng kanilang mga customer. Isa ang tubig sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat tao. Responsibilidad ng mga kumpanya na siguruhing ligtas itong gamitin ng kanilang mga customer sa araw-araw. Patuloy na babantayan ng resibo ang mga reklamo at hinaing tulad nito, lalo na't maaari itong magdulot ng panganib at perwisyo sa kalusugan. Huling-huli sa CCTV ang ginawa ng isang lalaki na pagbasag sa bintana ng nakaparadang sasakyan sa San Juan City. Natangay ng salarin ang laptop at pinakaiingat-ingatang bag ng biktima. Pero hindi alam ng magnanakaw ang gadget na kanyang kinuha magiging susi para matuntun siya ng mga otoridad. May 7, makikita ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na tumigil sa isang kalsada sa San Juan City. Maya-maya pa, bumaba ang isa at pumunta sa tabi ng nakaparadang SUV. Nang matsyempohang walang dumaraan na sasakyan, inumpisahan na nitong gamitan ng puwersa ang bintana ng sasakyan. Nang mabasag ang bintana, mabilis niyang kinuha ang isang bag at sumakay sa motorsiklo. Nakapanayam ng resibo ang may-ari ng sasakyan na si Berto. Hindi niya tunay na pangalan. Saglit lang daw siyang pumarada sa labas ng coffee shop para maghatid ng ilang dokumento. Dumating ako para magdala po sana ng receipt doon sa coffee shop na itatayo. Come and go lang po dapat ako. Merong space for parking. Usually doon po ako nagpa-park kapag come and go lang ako. Pagpasok sa loob ng shop, binigay ko yung recipe and then nagpa-take out ako ng coffee. Habang hinihintay ang in-order na kape, narinig ni Berto ang kalabog sa may pardahan.
Actually, medyo faint lang siya. Pero parang feeling ko may something eh. Ako yung kaunahang lumabas agad. Kasi ang unang nasa isip ko, baka may bumangga sa sasakyan ko. Lumabas siya para tignan ang kanyang sasakyan. Laking gulat niya nang makitang basag-basag na ang bintana sa kanang pintuan nito. Ako yung kaunahang lumabas agad. Pagdating ko, iniikot ko muna hanggang likod kasi ang naisip ko tendency mabangga siya from backside eh. Walang tama. Tapos hanggang doon sa pag-ikot na nasa may front passenger side. So ko na nakita na durog po yung salamin. Kasi yung buong ng salamin nasa loob na ng sasakyan ko. Nung una ko siya nakita, isip ko kung magkano gagastusin ko. Hindi muna pumasok sa akin kung anong laman sa loob eh. Hanggang sa doon ko na naisip na parang ano yung bag ko. Nag-break out ako nung naalala ko na yung laptop ko. So parang yun, doon lang ako na parang trabaho ko, yung laptop ko. Nang matanggap ng San Juan City Police ang reklamo ni Berto, sinimulan na nila ang pag-trace sa mga suspect. Ang amin pong mga tropa sa San Juan City Police Station ay agad-agaran po na nakipagtulungan sa biktima upang matrace po yung nawawalang gamit niya. Sa tulong ng GPS na naka-activate pa sa laptop ng biktima, hindi nahirapan ang mga operatiba na matunton ang lokasyon ng mga suspect. Habang lumalakad po yung mga kawatan, dala-dala ang laptop, is in real time nakikita po namin yung location nila. Bandang alas 7 ng gabi ng parehong araw, May 7, nadakip ng mga otoridad ang driver ng motor. Sunod na tumulak ang mga otoridad sa Tondo, Manila para hulihin ang nagsilbing spotter ng grupo. Pasok. Kasama mo ngayon, saan yung motor? Masasama mo muna. Yung nasan yung motor? Asan yung motor? Asan yung motor? Samantala, napag-alamang menor de edad ang mismong bumasag sa bintana ng sasakyan ni Berto. Matapos arestuhin, dinala ng mga otoridad ang 3 suspect sa San Juan City Police Station. Inilipat naman ang isang menor de edad na suspect sa Social Welfare Office para dalhin sa Shelter ng mga Children in Conflict with the Law o CICL. Sa panayam ng resibo sa 2 lalaki, nagawa lang daw nila ito dahil sa mga personal na mga pangangailangan. Kailangan lang din po talaga sa pangbayad ng renta namin. Nakakapangsisi po talaga, ma'am. Nangyari na po ito eh. Wala na po pagkakataon mo. Basta po ito. Ayoko na pong balikan to. Talagang last year na po yan, mga sir! Nakaharap sa kasong theft ang mga nasa koting suspect. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, maaari silang makulong ng 6 hanggang 10 taon. May 16, nakapagpiansa na ang 2 suspect pero patuloy pa rin gugulong ang kaso laban sa kanila. Ang mga suspect naman po ng ganitong krimen ay usually tumitingin po muna sa loob ng sasakyan kung may makukuha silang gamit. Ang advice po namin, wag po kayong mag-iiwan ng any valuables sa loob po ng inyong sasakyan. Sa Makati naman, nakuhanan din ng CCTV footage ng isang commercial compound ang modus ng isang grupo. Ang kanila namang gimmick, salisi modus. Nang dumating ang isang kotse, nilapitan ng isang babae ang driver at tila may itinuturo sa likod ng sasakyan. Nang bumaba ang biktima at nakipag-usap sa babae, binuksan ng 2 lalaki ang kanang pinto at mabilis na tinangay ang isang bag. Walang kamalay-malay ang driver, nasa lisihan at natangay na pala ang gamit niya. Nakapanayam ng resibo ang may-ari ng CCTV footage. Dito siya nag-park, nung paalis na, may mga lumapit na group. So, they are saying something na parang may ganito sa likod, may ganito, ganyan. So parang dinidistract nila and then they force the driver to park there in front of that establishment. At that time, they are 5, yung mga nakapayong na babae, 3. So nung bumaba yung driver, noon na sumalisin ng bukas yung 2 lalaki. Siyempre nakakabahala yan, di ba? Dahil ma-alarm yung mga customer namin, may nangyayaring ganito sa area. Nakapanayam din ng resibo ang nakausap ng biktima sa mga oras na nangyari ang insidente.
Ang ginagawa nila is maglalaglag sila ng kung ano, barya, basta yung kakalansing na parang mababothered ka na, uy, may nalaglag ba or may tumama sa sakyan nila. May nilaglag din sa partner sa kabilang side niya, may mga nalaglag din daw doon. Barya, susi, kahit ano, basta pwedeng mag-sound ng basta na maingay, nakalansing, gano'n. Medyo traumatized po si tatay, tapos parang ayaw niya na rin anuhin kasi ayaw niya na lang din ma-stress. Kumbaga, kasi nga, yung asawa niya nga, sakit. Ayon sa Southern Police District, patuloy pa rin ang kanilang pag-iimbestiga para matunto ng mga suspect. In-invite po natin itong si victim na doon sa ating station upang mag-file po ng formal complaint at masimulan din po ang investigasyon. Gayunpaman, tumanggi po itong ating victim dahil sa may mga personal po na kadahilanan. Pero hindi po man nag-file agad ng complaint si victim, patuloy pa rin naman po ang investigasyon na ginagawa ng Makati upang matukoy itong mga tao na involved dito sa masamang gawain na ito. Mahalaga rin po tandaan yung mga ganitong uri ng krimen ay maaaring mangyari po sa iba't ibang lugar, kaya patuloy po namin pinapaigting ang presensya ng mga kapulisan sa mga pampublikong lugar upang maiwasan po yung mga ganitong insidente. Laman ng daan ang iba't ibang uri ng tao, kabilang na ang mga mapanamantala at mapanlinglang. Sa tulong ng mga mata sa kalsada, patuloy na aksyon ng mga alagad ng batas para mapanagot ang mga kawatan, lalong-lalo na kung may resibo. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas sa kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. Walang lusot ang may atraso.